LPA, tuluyan ang naging bagyong Esther at tuluyan na ring nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Signal number 1 itinaas na sa lugar ng Batanes. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito nating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Biyernes, June 5, 2026 na po tayo. Narito nating update sa panahon, ang latest update sa bagyong Esther. Isang bagong tropical cyclone ang ating binabantayan ngayong umaga matapos tuluyang mabuo ang low pressure area sa hilagang kanlurang bahagi ng bansa bilang isang tropical depression Esther. Ang bagyong Esther ay panglimang bagyo sa taong 2026 at ikaunang bagyo naman ngayong buwan ng Hunyo. Bagamat hindi inaasahang direktang tatawid sa kalupaan ng Pilipinas, mahalagang bantayan ang sistemang ito dahil maaari pa rin itong magdulot ng malalakas na pag-ulan, malakas na pagbugso ng hangin at mapanganib na kondisyon sa karagatan lalo na sa hilagang Luzon at mga lugar na apektado ng habagat. Mga kababayan, ang bagyong Esther ay ganap na ngang isang tropical depression. Mga kababayan, ang binabantayan nating LPA kahapon ay ganap na ngang naging isang tropical depression at tinawag na itong bagyong Esther. Bandang alas 4 ng madaling araw namata ng sentro ng tropical depression Esther sa layong 225 km kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin na umaabot sa 45 km kada oras at malapit sa sentro ng pagbugsong umaabot naman sa 55 km kada oras. May central pressure ito na umaabot sa 1,002 hectopascal. Sa kasalukuyan, kumikilos ito patungong northeast o hilagang silangan sa bilis na 20 km kada oras. Mahalagang tandaan na ang direksyon ng northeastward ay nangangahulugang papalayo na ito sa pangunahing kalupaan ng ating bansa at papunta sa direksyon ng Taiwan. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na wala na itong epekto sa bansa. Ang lawak ng hangin dala ng bagyong Esther ay umaabot hanggang 280 km mula sa sentro kaya patuloy nitong naapektuhan ang karagatan sa hilagang Luzon at pinapalakas nito ang southwest monsoon o hangin-habagat. Ang tanong, nasaan na ang bagyong Esther ngayon at saan ito tutungo? Kung titingnan natin ang forecast track ng Pag-asa, ngayong araw tatawid si Esther sa timog kanluran ng bahagi ng Taiwan. Mula sa kasalukuyan nitong lokasyon sa kanluran ng Batanes, inaasahang kikilos ito pahilagang silangan o northeastward. Sa susunod na 12 hanggang 24 oras, tatawid ito sa southern Taiwan. At pagkatapos tumawid sa Taiwan, lalabas naman ito sa East China Sea. Pagsapit ng Sabado, inaasahang lalakas pa ito at maaring maging isang ganap na tropical storm. Mula sa East China Sea, magpapatuloy ang galaw nitong patungo sa hilagang silangan kung saan tatahak ito sa direksyon ng Okinawa at southern Japan. Sa madaling salita mga kababayan, ang forecast path ng bagyong Esther ay west of Batanes, southern Taiwan, East China Sea, Okinawa area at southern Japan. Sa ngayon, mababa ang posibilidad na anumang landfall sa ating bansa. Mga kababayan, sa kasalukuyan, signal number 1 ang nakataas sa Batanes. Ang signal number 1 ay nangangahulugan na ang hangin ay may bilis na 39 hanggang 61 km kada oras sa loob ng susunod na 36 hours. Posible ang minimal hanggang minor na pinsala sa mga mahihinang istruktura, mga pananim at mga puno. Pinapayuhan ang mga residente ng Batanes na manatiling alerto sa mga susunod na abiso ng Pag-asa. Ngayon, ang pinakamalaking banta dito sa ating bansa ay ang hanging habagat. Bagamat papalayo na ang bagyong Esther, mas malaki ang epekto nito sa pagpapalakas ng habagat. Kapag ang isang bagyo ay nasa hilagang kanlurang bahagi ng bansa, gaya ng kasalukuyang posisyon ng bagyong Esther, para itong higanting vacuum na humihigop ng hangin mula sa West Philippine Sea. Ang resulta nito ay mas malakas na southwest monsoon o hanging habagat at ito ang dahilan kung bakit kahit walang direktang landfall, patuloy pa rin ang mga pag-ulan sa maraming bahagi ng Luzon. Mga lugar na makakaranas ng malalakas na pagbugso ng hangin. Ngayong araw, inaasahang makakaranas ng malalakas na hanging gale force gas ang halos buong Luzon, kabilang dito ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, kasama dyan ang Bicol Region. Bukas naman, araw ng Sabado, June 6, ang lugar ng Batanes, Babuyan Island, Ilocos Region, Isabela, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon at Occidental Mindoro. Sa darating na linggo, June 7, Batanes, Babuyan Island, Ilocos Region, Zambales,
Partikular na mag-ingat ang mga nasa mataas na lugar at baybaying dagat kung saan mas malakas ang mararamdaman ng pagbugso ng hangin dulot ng hanging habagat. Para naman sa lagay ng karagatan, napakahalaga ng bahaging ito sa ating mga kababayang mangingisda at mga bumabiyahe sa dagat. Sa lugar ng Batanes at Babuyan Island, sa kanlurang baybayin, ang taas ng alon ay posibleng umabot sa 4 na metro. Ang kondisyon ay rough seas at napakadelikado para sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Mahigpit na pinapayuhan ang mga bangkang dimotor na huwag munang pumalaot sa ngayon. Sa lugar ng Ilocos Norte, sa hilagang baybayin, ang taas ng alon ay posibleng umabot sa 3.5 metro ang taas. Ang kondisyon ay rough seas. Sa lugar ng Ilocos Sur at iba pang bahagi ng Batanes, ang alon ay posibleng umabot sa 3 metro ang taas na may kondisyon na karagatan na rough seas, maalon na karagatan. At sa lugar ng La Union, Pangasinan at Zambales, ang alon ay posibleng umabot sa 2.5 metro ang taas, katamtamang lakas ng alon. Sa lugar ng Cagayan, Isabela, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, ang alon ay posibleng umabot 2 metro ang taas na may kondisyon na karagatan na katamtaman. At para sa mga bangkag di motor o maliit na sasakyang pandagat ay pinapayuhang mag-ingat sa paglalayag. Mga kababayan, habang tumatawid sa Southern Taiwan ang bagyong Esther, maaring mapanatili ng bagyo ang kasalukuyang lakas nito. Ngunit paglabas ng East China Sea, makakahanap ito ng mas mainit na karagatan at mas favorable condition ng atmosphere. Dahil dito inaasahang unti-unti itong lalakas at posible itong maging isang tropical storm pagsapit ng Sabado o araw ng bukas. Gayunpaman, ang pangunahing sentro ng paglakas nito ay mangyayari na sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility habang ito ay patungo sa Southern Japan. At para sa bod ng ating balita, ang Low Pressure Area o LPA ay ganap na ngang Tropical Depression Esther. Tuluyan ng naging bagyo at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Esther na nasa layong 225 kilometro kanluran ng Itbayat, Batanes. Ang sentro nito, kumikilos ito pahilagang silangan o northeastward patungong Taiwan. Signal number 1 nakataas na sa Batanes. Walang inaasahang direktang landfall sa Pilipinas, ngunit patuloy nitong pinalalakas ang hanging habagat. Malakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin ay mararanasan sa malaking bahagi ng buong Luzon. Mapanganib ang karagatan sa Batanes, Babuyan Island at hilagang kanluran, baybayin ng Luzon. Mga kababayan, kahit hindi direktang tatama ang Tropical Depression Esther o Bagyong Esther sa bansa, huwag nating malitin ang epekto ng habagat na pinalalakas nito. Patuloy tayong mag-i-alerto sa mga pagbaha, landslide at mapanganib na kondisyon sa karagatan. Narito ang mga lugar na inaasahang makakaranas ng pinakamalalakas sa pag-ulan dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Esther at habagat. Ngayong araw, 100 hanggang 200 millimeters na buhos ng ulan sa lugar ng Ilocos Sur, La Union. Ito ang pinakamantaas na rainfall forecast sa buong bansa at posible ang malawakang pagbaha at pag-apaw ng ilog at landslide lalo na sa mga bulubunduking lugar. Kasama dyan ang lugar ng Batanes, Ilocos Norte, Pangasinan, Abra, Benguet at Zambales. Posibleng umabot sa 50 hanggang 100 millimeters na buhos ng ulan na mararanasan. Ang posibleng flash flood at pagguho ng lupa lalo na kung makakaranas ng matagal at malalakas na pag-ulan. Sa araw naman ng bukas, Sabado, June 6, 50 hanggang 100 millimeters na buhos ng ulan mararanasan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet at Zambales. At sa darating na linggo, June 7, 50 hanggang 100 millimeters na buhos ng ulan sa lugar ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Patuloy pa rin ang banta ng pagbaha at landslide sa mga lugar na yan. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita. Oo, tutulungan kita. Oo, aalalayan kita ng aking kanang kamay na matuwid. Mga kababayan, kapag may bagyo, malakas na ulan o mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, natural lamang na maramdaman ng pangamba. Ngunit ang pangako ng Diyos sa Isaiah 41 verse 10 ay malinaw. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya ipinangakong walang unos, ngunit ipinangako niya na sasamahan niya tayo sa gitna ng unos. Ang ating kapayapaan ay hindi nakasalalay sa kalagayan ng panahon, kundi sa presensya ng Diyos na hindi nagbabago. Sa bawat hamon, maaari nating sabihin, kasama ko ang Diyos, kaya may pag-asa ako. Panginoon, salamat sapagkat ikaw ang aming lakas at kanlungan sa gitna na may bagyo. Sa gitna ng mga bagyo at pagsubok, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo. Ingatan mo ang aming mga pamilya at buong bansa sa pangalan ni Jesus.
Amen. At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nagustuhan yung balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta dito sa ating channel. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.